Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamok Ski TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa isang lalaki na dinanas ang pinakamabigat ng panghihiya mula sa sarili niyang kadugo. Akala nila pulubi at basurero pa rin siya hanggang ngayon. Pero hindi nila alam na ang taong kinatamaran at kinainisan nila ay isa na palang pinakamayamang tao na nabibilang sa buong bansa. Handa na ba kayo? Kasi ang aabangan ninyo ay kung paano niya binigyan ng leksyon ang lahat na hindi nila makakalimutan. Mapapaiyak at mapapaisip kayo sa nangyari. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya huwag kayong lumipat at manatili lang dito at samahan niyo akong alamin ang buong kwento. Alas 3 ng hapon nang dumating ang grand reunion ng angkan ng mga Reyes sa isang malaking event hall sa Quezon City. Lahat ay naganda, nagsuot ng magagarang damit, nagdala ng mamahaling regalo at ipinagmamalaki ang kung anong meron sila. Sa kabilang banda, may isang lalaking pumasok na nakasuot lang ng simpleng puting t-shirt at maong na medyo luma. Suot ang tsinelas na goma at may dala lang na maliit na baga. Siya si Justin, ang anak ng yumaong si Mang Carding, ang kilalang basurero sa kanilang lugar noon. Matagal na panahon bago siya nagpakita sa mga kamag-anak niya. Simula noong namatay ang tatay niya, nawala na siya ng ugnayan sa kanila dahil sa paulit-ulit na panghiya na naranasan niya noong bata pa siya. Ngunit nang matanggap niya ang imbitasyon para sa grand reunion na ito, naisipan niyang pumunta. Gusto niyang makita kung nagbago na ba ang ugali ng mga tao sa paligid niya o kung mananatili pa rin silang ganoong katamad na mangusga sa kapwa. Hindi niya dinala ang mga mamahaling sasakyan niya. Hindi rin siya nagsuot ng mga branded na damit. Gusto niyang makita kung sino ba talaga ang tunay na magtatanggap sa kanya. Hindi dahil sa yaman niya, kundi dahil kadugo niya ito. Pagkapasok pa lang ni Justin sa pintuan, agad siyang napansin ng lahat. Tahimik ang buong lugar at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Hindi pa man siya nakakalapit, agad na sumigaw ang boses na pamilyar sa kanya. "Uy! Tingnan niyo kung sino ang dumating! Diyos ko! Si Justin to no! Anak ng basurero! Ba't ka nandito, Justin? Napadaan lang ba o naghahanap ka ng mga basurang pwedeng ibenta dito sa labas? Ano?" Sabi ni Josh. Nagtawanan ang lahat ng naroon. Si Josh, ang pinsan niya na noon pa man ay laging nangaasar sa kanya. Kasama niya si Jay, ang kapatid niya na agad ding sumakay sa pangutya. "Oo nga kuya, baka nagutom, kaya napadaan dito. Pero sorry baka hindi ka kasya dito. Dito kasi, ay may mga taong may kaya at may pinag-aralan lang nandito. Baka may basura ka pa, mahawa pa kami Sabi naman ni Jay. Naramdaman ni Justin ang init ng mukha sa iya, pero pinigilan niya ang sarili niya. Numiti lang siya ng tipid at sumagot ng mahinahon. "Nakatanggap ako ng imbitasyon para sa reunion, kaya dumating ako. Gusto ko lang makita kayong lahat, mga kamag-anak ko." Sabi naman ni Justin. "Imbitasyon? Sinong nagbigay sa'yo niyan? Baka ninakaw mo lang yan no? O baka naman napulot mo lang sa basura? Hay nako, umalis ka na lang dito bago patawagin namin ng mga guard. Nakakahiya ka sa mga bisita namin." Itinulak pa siya ni Josh palayo sa mesa kung saan nakahain ang mga pagkain. Pinalipat siya sa pinakadulong sulok, malayo sa lahat, at sinabihan pa na wag daw siyang lumapit o kumuha ng pagkain kung ayaw niyang mapahiya palalo. Umupo na lang si Justin doon, tahimik, habang pinakikinggan ng mga yabang nila Josh at Jay tungkol sa kung gaano sila kayaman, kung gaano kalaki ang bahay nila, at kung gaano kamahal ang kotse nila. Lahat sila ay pumapalakpak at pumapagod sa kanila. Wala man lang lumapit kay Justin para kamustahin siya. Para siyang hangin sa paningin ng lahat.
Akala nila hanggang ngayon ay nagbubuhat pa rin siya ng basura tulad ng tatay niya, na wala siyang marating sa buhay at mananatili siyang mahirap habang buhay. Ngunit hindi nila alam, habang nakaupo lang si Justin sa sulok, hawak niyang cellphone niya kung saan may mga tumatawag na mga general manager niya, mga negosyante na humihingi ng payo sa kanya, at mga dokumento na nagpapatunay na ang halaga ng ari-arian niya ay higit pa sa kaya nilang asamin. Lumipas ang ilang oras na para sa hapunan. Lahat ay pumila para kumuha ng pagkain maliban kay Justin. Nandun pa rin siya sa sulok, naghihintay kung may mag-aayaba sa kanya. Salip, lalo pa siyang pinagtripan nila Josh at Jay. Lumapit ang dalawa sa kanya, dala ang mga plato na puno ng pagkain. At sadyang dumaan malapit sa kanya para ipamukha kung gaano sila karaming pagkain ang nakuha. Samantalang siya ay walang hawak kahit ano. "Oh Justin, gutom ka na ba?" "Sayang wala ka namang mauupuan at wala ka namang makukuha ang pagkain. O baka naman, wala kang pambili. Tama na kasi. Maghanap ka na lang ng basura. Magtrabaho ka ng maayos. Umalis ka na dito." "Oo nga pre, baka gusto mo ipakain ko na lang sa'yo yung tirang buto ng manok. Baka masarap yan sa'yo. Sanay ka naman sa ganyan, di ba?" Muli silang nagtawanan. Ibang mga kamag-anak naman ay nakasingit na rin sa pangungutya. May nagsabing baka magnakaw daw siya ng kutsara o tinidor. May nagsabing baka amuyin niya ang mga pagkain at mahawa. Hanggang sa napag-usapan na nila ang nakaraan kung paano sila namundok noon at nakita nila ang tatay ni Justin na naghahalukay ng basura. "Naalala niyo pa ba noong bata pa sila? Iyong si Justin, sumasama sa tatay niya. Magakot ng basura. Ang dumi-dumi noon. Amoy asopre pa." "Oo nga. Wala silang pera pampaaral noon. Kaya hindi nakapagtapos si Justin. Tingnan mo ngayon. Basurero pa rin hanggang ngayon. Sayang. Kamag-anak pa naman natin. Pero walang mararating." Bawat salita nila ay parang kutsilyo na tumatarak sa puso ni Justin. Pero nanatili siyang kalmado. Alam niya kung bakit siya nandito. Hindi para makipag-away, hindi para magyabang, kundi para makita ang tunay na kulay ng mga taong tinatawag niyang pamilya. Biglang tumayo ang host ng programa at kinuha ang mikropono. "Mga kaangkan, ngayon, bibigyan natin ng parangal ang pinakamatagumpay at pinakamayaman sa ating angkan ngayong taon. Sino kaya siya? Sige na, tumayo ka na dyan," sabi ng host. Agad na tumayo si Josh at Jay, sabay naglakad papunta sa gitna, na parang sila na ang panalo. Ikinandara nila ang dibdib at ngumiti sa lahat habang pinapalakpakan sila. "Sino po ba ang pipiliin nyo kundi kami, di ba? Kami lang naman dito ang may sariling negosyo. May 2 kotse. May bahay sa subdivision. Kami ang pinakamayaman dito." "Oo nga, wala nang iba pa. Kaya ibigay nyo na sa amin ang parangal. Kami ang pride ng angkan natin." Lahat ay pumapalakpak at sumasang-ayon para sa kanila. Wala nang tatalo pa sa kayamanan nila Josh at Jay. Wala silang idea na sa dulo ng bulwagan nakatingin lang si Justin. Nakangiti ng mapait habang hawak ang telepono niya na tumutunog ng paulit-ulit galing sa mga empleyado niya. Biglang umiling ang host at tumawa ng mahina. "Pasensya na Josh, Jay. Hindi kayong napili. May isang tao dito na higit pa sa inaakala ninyong lahat ng kayamanan. Siya ang tinutukoy namin." Natahimik ang buong lugar. Kunot noo si Josh at Jay. Hindi makapaniwala sa narinig. "Ha? Ano ba yan? Joke ba yan? Sino pa ba dito mayaman kundi kami, di ba? Wala na nga ibang may kaya dito kundi kami. Baka naman napagkamalan nyo lang." "Oo nga. Baka yung mayaman nating tito galing probinsya. O yung pinsan nating nasa abroad. Sino ba yan? Ilabas nyo na magkaalaman." Dahan-dahang itinuro ng host ang pinakadulong sulok kung saan nakaupo si Justin. "Ang parangal na ito ay para kay Justin.
sabi ng host. Parang binagsakan ng langit at lupa ang lahat ng naroon. Tumawa ng malakas si Josh na parang nababaliw sa tawa. Halos mawalan na ng hininga sa sobrang kakatawa. Ano ba yan? Lokohan ba ito? Si Justin? Yung anak ng basurero? Pwes, kung siya talagang mayaman dito, kakainin ko na lang ang plato ko ng buo. Tama na yan, host. Pinapahiya mo lang ang taong yon. Oo nga pare, baka naman binayaran mo lang yan para mapatawa kami. Si Justin, wala nga siyang pambili ng pagkain dito eh. May basura nga siya oh. Baka naman ninakaw lang niya mga pagkakataon na yan para sumikat. Muli silang nagtawanan, pati ibang kamag-anak ay nakasingit na rin sa pangutya. Pero si Justin ay dahan-dahang tumayo. Tahimik ang lahat habang nilalakad niya ang gitna ng stage. Walang takot sa mukha niya, kundi isang kalmadong kumpiyansa na hindi nila nakikita noon. Tama ang host. Ako nga ang tinutukoy niya, sabi ni Justin. Sus! Loko ka pre. Magpakatotoo ka nga Justin. Saan ka kumuha ng pera? Nagnakaw ka no? O nagakot ka ng basura ng 24 hours para makaipon? Sige nga, ipakita mo nga sa amin kung mayaman ka. Hindi sumagot si Justin agad. Inilabas niya lang ang kanyang wallet at inilapag sa mesa ang kanyang business card. At ilang bank cards na may gintong disenyo na pambihira lang makita. Mga card na para lang sa mga may yumaong higit sa bilyon. Bago niyo ako husgan ulit, basahin niyo muna kung ano nakasulat dito. At kung may tanong kayo, pwede niyong tawagan ang number na nasa card. Executive Secretary kung sasagot dyan, hindi ako. Kinuha ni Josh ang card at binasa ito ng malakas para marinig ng lahat. Pero habang binabasa niya, unti-unting nawala ang ngiti sa labi niya. At nanlaki ang mga mata. Justin? CEO and founder? J-King Holdings? J-King Holdings? Yung kumpanyang may-ari ng mga mall, hotel, at subdivision sa buong bansa. Yung bilyon-bilyon ng asset. Yung partner ng gobyerno sa mga proyekto. Lukuhin mong matanda. Peke yan sigurado. Ginawa mo lang yan sa cellphone. Hindi pa man natatapos magsalita si Josh. Biglang bumukas ng malakas ang pinto ng event hall. Pumasok ang dose-dose ng mga lalaking nakasuot ng formal suit. May mga bodyguard pa na nakalinya sa gilid. At sumunod ang isang matandang lalaki na kilalang kilala bilang isa sa pinakamatagumpay na negosyante sa buong Pilipinas. Si Mr. Tan, na kilala bilang bilyonaryo. Lumapit ito kay Justin at yumuko ng bagya bilang paggalang. Isang galaw na hindi niya ginagawa sa kahit sino. Good afternoon, Sir Justin. Hinihintay na po kayo sa board meeting mamaya. At dinala ko na po ang mga dokumento para sa pagbili ng 50 hectares na lupa dito sa Metro Manila. Ito na rin po ang cheque para sa charity donation nyo na nagkakahalaga ng 500 milyong peso. Inabot niya ang makapal na sobre at folder kay Justin. Nanlaki ang mga mata ng lahat ng naroon. Napatulala si Josh at Jay. Nanginginig ang mga kamay at hindi makagalaw sa kinatatayuan nila. Ang taong hinahamak nila, ang tinawag nilang anak ng busurero, ay ang may-ari ng bilyong-bilyong halaga ng kumpanya. Dahil doon ay tumahimik ang buong event hall. Walang gumagalaw, walang nagsasalita. Puro na lang gulat at takot ang makikita sa mukha ng lahat. Yung mga taong kanina lang ay nangungutya kay Justin. Ngayon ay nakayuko na lang, hindi makatingin sa kanya. Si Josh at Jay, namumutla ang mga mukha. Ang bibig na kanina lang ay walang tigil sa panglalait, ngayon ay nakabukas na lang na parang tangke at walang masabi. Justin? Pre, joke lang yun ah. Alam mo naman nagbibiro lang kami diba? Magsuklay ka nga ng buhok pre, magulo eh. Pilit siyang tumawa pero halatang pilit lang at nanginginig ang boses. Si Jay naman ay lumapit pa at akmang hahalikan ang kamay ni Justin pero umatras si Justin ng dahan-dahan. Pinsan, sorry na.
Hindi namin alam eh. Akala namin eh basurero ka pa rin. Sorry na. Tiningnan sila ni Justin ng diretso sa mata. Walang galit sa mukha niya. Pero may bigat na naramdaman ng dalawa na parang dinadagukan sila ng malakas. Kanina, tinawag niyo akong amoy basura. Sinabi niyo'y wala akong mararating. Sinabi niyo dapat umalis na lang ako kasi nakakahiya ako. Tandang-tanda ko lahat ng salita niyo. Bawat pangungutya, bawat tawa, bawat pagtulak sa akin palayo. Hindi ko nakalimutan kung paano niyo ko itinuring na parang dumi noon. Kung paano niyo paiya ang tatay ko na kahit basurero naman ay marangal ang trabaho. Marangal ang puso. Tumingin si Justin sa buong bulwagan. Sa mga kamag-anak na ngayon ay nakayuko na lamang, takot tumingin sa kanya. Noong namatay si tatay, iniwan niya sa akin ang isang aral. Sabi niya sa akin, "Anak, huwag kang mahihiya kung ano ka. At huwag mong gagamitin ang yaman para manghamak ng kapwa." Kaya kahit anong hirap ng dinanas ko, kinaya ko. Nagtinda ko ng yelo. Nagbubuhat ng sako. Nagtrabaho sa construction. Nag-aral sa gabi habang nagtatrabaho sa umaga. Walang tumulong sa akin noon. Wala ni isa man sa inyong lumapit para tanungin kung kumakain ba ako, kung may pambayad ba ako sa tuition, o kung may matutulugan ba ako noong pinalayas ako ng amo ko noon dahil wala akong maibayad sa upa. Naaalala niyo pa ba nung nagkasakit ako ng maluba? Halos mamatay na ako dahil sa pulmonya. Humingi ako ng kahit kaunting tulong pinansyal sa inyo. Kahit pambili lang ng gamot na halos 20 pesos lang ang halaga. Anong sinabi niyo? Huwag mo kaming idamay sa problema mo. Basurero ka lang. Mamamatay ka man o mabuhay. Wala kaming pakialam. Yan ang mga salitang bumabagabag sa isip ko araw-araw. Yan ang naging inspirasyon ko para magsumikap. Para patunayan na mali kayo. Nagtinda ko ng yelo sa kanto ng tanghaling tapat. Kahit pa 40 degrees ang init ng araw, nagbubuhat ako ng sako ng bigas at simyento sa pier. Hanggang sa sumakit ang likod ko at hindi na makatayo ng tuwid minsan. Nagtrabaho ako bilang construction worker. Sumasalo ng ulan at init. Kumakain lang ng tuyo at kanin minsan. O minsan ay hindi na kumakain para lang may maipon ako pampaaral. Nag-aral ako sa gabi habang nagtatrabaho sa umaga. Puyat na puyat. Minsan nakakatulog na lang ako sa classroom dahil sa pagod. Walang nag-abot ng kamay sa akin. Lahat kinalaban ako. Lahat minaliit ako. Pero hindi ako sumuko. Dahil alam ko, ang hirap na dinadala ko ngayon ay magiging tagumpay ko balang araw. Tumulo ang mainit na luha sa mga mata ni Justin habang sinasabi iyon. Hindi dahil sa galit na kumakain sa kanya, kundi dahil sa bigat ng pinagdaanan niya na dinala niya ng mahabang panahon na kahit kailan hindi niya ikinuwento kanino man. Bawat salita niya ay parang martilyo na tumatama sa konsensya ng lahat ng naroon. Yung mga tita at tito na kanila lang ay nagkukwentuhan kung gaano kababa ang estado ni Justin. Ngayon ay pinipigilan ng sarili na huminga ng malalim dahil sa iya. Yung mga pinsan na tumawa noong tinawag siyang amoy basura, ngayon ay nakayuko. Dinadagdagan ng isip nila lahat ng masamang salita na binitawan nila kanina pa. Naalala ng isang tita niya noong panahon na nagkasakit ang tatay ni Justin. Humingi sila ng konting tulong pinansyal noon. Kahit maliit lang na halaga, pambili ng gamot. Pero ang sinabi ng pamilya nila, "Huwag kayong magbigay. Sayang lang pera dyan. Utang na yan na hindi rin mababayaran. Basurero lang naman tatay niya. Wala ring mararating yung batang yan." Ngayon, parang binibigwasan sila ng sarili nilang konsensya dahil sa katigasan ng ulo at puso nila noon. Yung ibang kamag-anak na nagsabing baka magnakaw daw si Justin ng pagkain o gamit sa reunion, ngayon ay nanginginig ang tuhod. Na-realize nila na ang taong minaliit nila, ang taong inakala nilang wala sa ayos, ay mas mayaman, mas may pinag-aralan, at mas may puso kaysa sa kanilang lahat na pinagmamalaki ang kung anong meron sila ngayon. Si Josh at Jay halos maglupasay na sa iya. Kanina pa sila nakatayo. Hindi makagalaw,
Parang mga estatwa na nababasa ng ulan. Yung yabang na kanina lang ay umaapaw. Ngayon ay parang usok na bigla na lang naglaho. Wala silang masabi. Wala silang maipagmalaki. Dahil alam nila na kahit pagsamahin pa ang lahat ng ari-arian nila, hindi pa rin maikukumpara sa kung ano ang meron si Justin. Dumating ako dito. Hindi para magyabang. Hindi para gumanti sa lahat ng panghihiya na dinanas ko. Dumating ako dahil akala ko pamilya pa rin tayo. Akala ko kahit ganun na naging trato niyo sa akin noon, may dugo pa rin tayong nagdudugtong. Pero nakita ko, wala naman palang nagbago. Pareho pa rin kayo ng mga mata niyo noon. Mata na tumitingin sa panlabas na anyo, sa damit, sa pera, at hindi sa kung sino talagang tao. Tumingin si Justin kay Josh at Jay. Seryoso ang mukha. Sabi niyo kanina na amoy basura ako. Alam niyo ba kung anong amoy basura? Ito yung amoy ng katamaran. Yung amoy ng pagiging sakim. Yung amoy ng taong mahilig mangusga ng kapwa kahit hindi naman perpekto ang sarili. Ang tatay ko, basurero man. Malinis naman ang konsensya. Kayo, mayaman man kayo sa paningin ng tao. Pero ang puso ninyo, puno ng dumi at pangusga. Dahil doon na hindi nakakibo ang kahit sino, may ibang tita na umiiyak na dahil sa bigat ng nararamdaman. May mga pinsan na yumuko na lang dahil hindi nila kayang tingnan si Justin sa mata. Ramdam nila na tama ang sinabi niya. Lahat sila ay nagkasala. Lahat sila ay nanghamak. Lahat sila ay minaliit ang taong dapat sana ay tinulungan at minahal nila bilang pamilya. Matapos ang matitinding salita ni Justin, nanatiling tahimik ang buong bulwagan. Ang tanging maririnig mo na lang ay ang mahihinang hikbi ng ibang kamag-anak na dinadagukan na ng konsensya. Biglang lumapit ang isa sa pinakamatanda sa angkan, si Tita Mila, na noon pa man ay isa sa mga pinakamaigpit na nangusga kay Justin at sa tatay niya. Umiiyak siya habang lumalapit at yumuko ng mababa sa harap ni Justin. Justin, anak! Patawad! Patawad sa lahat ng masasamang salita na binitawan ko noon at ngayon. Patawad kung minaliit ka namin. Patawad kung hindi namin nakita ang galing mo. Napaniwala kami sa itsura mo, sa simpleng pananamit mo, at nakalimutan namin na tao ka rin na may pangarap at dignidad. Hindi ko alam kung paano mo kami mapapatawad, pero humihingi ako ng tawad sa harap ng lahat. Dahil doon ay sumunod ang iba. Isa-isa silang lumapit, humingi ng tawad. Yung mga tito na nangaasar, yung mga pinsan na tumawa, lahat sila ay yumuko at inamin ang pagkakamali nila. Lumapit din si Josh. Nanginginig ang buong katawan. Halos mapaluha na rin sa hiya at takot. Justin, pre, sorry talaga. Hindi ko alam ang sinasabi ko kanina. Naging bulag ako sa yaman. Akala ko kung anong meron ako ay sapat na para manghamak ng iba. Patawad na pinsan. Hindi na maulit. Pangako. Sumunod naman si Jay. Halos lumuhod sa harap ni Justin. Pinsan, ako rin. Umingi ako ng sorry. Masyado akong naging mayabang. Masyado akong naging masama sa'yo. Patawad na please. Huwag mo kaming ipahiya. Parang awa mo na. Tiningnan sila ni Justin isa-isa. Nakita niya ang sinseridad sa mga mata ng iba. Pero nakita rin niya ang takot sa iba. Takot na baka pagbayaran nila ang ginawa nila. Takot na baka gamitin ni Justin ang kapangyarihan niya para gumanti. Kinuha ni Justin ang mikropono para marinig siya ng lahat. Alam ko na marami sa inyo ngayon ang takot. Takot na baka gumanti ako. Takot na baka gamitin ko ang yaman at kapangyarihan ko para sirain kayo. Pero gusto kong malaman ninyo, hindi ako ganun. Itinuro sa akin ng tatay ko na ang pagpapatawad ay ang pinakamataas na uri ng karangalan. Pumunta ako dito na nakasuot ng simpleng damit.
Hindi dahil wala akong may pagmamalaki, kundi dahil gusto kong makita kung sino ba talaga kayo. Gusto kong malaman kung may halaga pa ba ang pamilya sa inyo o pera at itsura na lang ang habol ninyo. At dahil doon, nasagot niyo ang tanong ko. Biglang inilabas ni Justin ang isang malaking sobre at inilapag sa gitna ng mesa. Bago ako umalis, may regalo ako sa ating angkan. Dala ko ang tseke na nagkakahalaga ng 10 milyong piso. Ito ay para sa pundo ng ating pamilya. Pangtulong sa mga gustong mag-aral. Pangtulong sa mga may sakit. Pang-maintain ng ating ancestral house. At mga proyekto para sa ating lahat. Dahil doon ay nagtilian ang lahat. Hindi makapaniwala sa laking halaga na ibibigay ni Justin. Sila na ang nangusga. Sila na ng hamak. Sila na minaliit siya. Binibigyan pa niya ng ganito kalaking tulong. Hindi ko to binibigay para ipamukha na mayaman ako. Binibigay ko ito dahil kahit anong mangyari, pamilya pa rin tayo. At sana, ito maging aral sa inyo lahat. Huwag mangusga ng tao base sa itsura, base sa trabaho, o base sa kung anong meron sila ngayon. Dahil hindi mo alam, yung taong minamaliit mo ngayon, baka siya pa yung tutulong sa bukas. Yung taong tinatapakan mo ngayon, baka siya pa yung iaangat sa iyo balang araw. Napaiyak na ang lahat. Yung konsensya nila na kanina lang ay mabigat, ngayon ay mas lalong bumigat dahil sa kabutihan na ipinakita ni Justin. Na-realize nila kung gaano sila kasama kumpara sa kanya. Si Justin, na dinanas ang lahat ng hirap at panghihiya, ay nagawang magpatawad at magbigay. Sila na may kaya, sila na tinuring na parang hari noon, ay naging makitid ang utak at masama ang ugali. Ang buong event hall ay puno ng emosyon. Iba't ibang klase ng nararamdaman ng umiikot sa paligid. Hiya, pagsisisi, tuwa, at paghanga. Lahat ay hindi makapaniwala sa kabutihan ng puso ni Justin. Ang taong inakala nilang magiganti ay siya pang nag-abot ng tulong at pagpapatawad. Lumapit ulit si Josh at Jay. Hindi na may yabang, kundi may pagpapakumbaba na talagang galing sa kanilang puso. Justin, hindi ko alam kung paano kami makakabawi sa'yo. Sobrang sama namin sa'yo. Tapos ganito pa ang gagawin mo para sa amin. Wala kaming karapatang tanggapin ang kabutihan mo eh. Oo nga pinsan, kami yung nangusga. Kami yung nanghamak. Tapos ikaw pa yung magbibigay ng ganitong kalaking halaga. Napakabuti mo talaga. Sana mapatawad mo kami talaga. Ngumiti si Justin. Isang ngiti na payapa at walang halong galit. Napatawad ko na kayo noon pa man. Bago pa man ako pumasok sa pinto na ito, handa na ako magpatawad. Ang ganti ko sa inyo ay hindi pagiganti, kundi ang ipakita sa inyo na kahit galing ka sa baba, kahit anong hirap ang dinanas mo, kaya mong umangat nang hindi natatapakan ng iba. Kaya mong maging matagumpay ng may mabuting puso. Tumingin si Justin sa lahat ng naroon. Seryoso pero malambing ang boses. Isang aral lang ang iiwan ko sa inyo lahat ngayong gabi. Ang trabaho ay hindi basihan ng halaga ng tao. Ang yaman ay hindi sukatan ng kabutihan ng puso. Ang tatay ko, basurero. Pero mas mayaman pa siya sa marami dahil malinis ang konsensya at buo ang pagmamahal sa pamilya. Kayo, mayaman man o mahirap, kung ang puso niyo ay puno ng panghusga at kasamaan, mas mahirap pa kayo sa mga taong nasa kalsada. Matapos noon, nagpaalam na si Justin. Sumakay siya sa kanyang sasakyan na hinihintay sa labas. Isang mamahaling kotse na may kasamang mga bodyguard at staff niya. Bago siya umalis, lumingon pa siya at kumaway sa lahat. Naiwan ang buong angka na nakatayo sa labas. Pinapanood ang pag-alis niya. Walang nagsalita. Lahat ay may dalang malalim na realisasyon. Mula noon, hindi na nila nakalimutan ang pangalan ni Justin. Hindi na nila nakalimutan ang leksyon na natutunan nila noong gabing iyon. Si Josh at Jay,
ay nagbago na din ang ugali. Hindi na sila nagyayabang, hindi na sila nanguusga ng kapwa. Naging mapagkumbaba na sila at laging tumutulong sa iba bilang pagbawi sa mga nagawa nila noon. Ang kwento ni Justin ay kumalat hindi lang sa kanilang angkan, kundi sa buong lugar. Naging inspirasyon siya sa marami na kahit galing ka sa wala, kahit anong hirap ang dinanas mo, kahit minaliit ka ng lahat, kaya mong umangat, kaya mong maging matagumpay. At higit sa lahat, kaya mong manatiling mabuting tao kahit anong mangyari. At yan ang kwento natin ngayon mga katamokski. Grabe diba? Sino ba naman ang mag-aakala na ang anak ng basurero na minaliit at kinahamakan ay magiging isang bilyonaryo na may pusong ginto? Lagi nating tandaan, huwag mangusga ng libro sa pabalat lang. Huwag maliitin ang kapwa dahil sa estado nila sa buhay. Dahil ang Diyos ay gumagawa ng paraan. At ang taong mapagkumbaba, siya ang itinataas. Sana ay nagustuhan nyo ang kwento. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At gaya ng pangako ko, darating sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV. Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga video. Thank you and God bless you all. Peace out.